for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na Ikaw yung babasa rin sa kwan, sa mga news. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Sambayanan. Hello, hello. Alas 4 hanggang alas 5. Wala, hello. Sa kanang dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa Hello, hello. What? Hello, hello. Bumati ka na kasi. Isang isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-31 ng buwan ng Hulyo. Ika nga katapusan ng buwan ng Hulyo itong kasalukuyan na ika nga nakaraos na naman tayo sa isang buwan ng July. Kaya papalapit na naman pong ang Disyembre. Kaya nga masyadong mabilis ang panahon, mabilis ang araw, ay isang iglap na lang ay Pasko na. Mga katoto, maganda-handa na po kayo ng mag-ipon-ipon ng pamasko para sa inyong pamilya. Yan po yung kalakaran at hindi natin maitatatwa yung Kapaskuhan dahil bagamat malayo pa, mas maganda na yung nakahanda para sa ganun ang ating mga pamilya laging masaya. Kaya yun po mga katoto ang paalala lang ng inyong katotong Paski. At tuloy po tayo sa ating programa. Mayroon naman tayong reklamo tungkol sa Santa Lucia. Wala pa? Yung tinatawag na mga issue ng sinasabing Santa Lucia Real Estate Broker. Yung po nagbebenta ng mga lote ng subdivision ng Santa Lucia Developer Real Estate Broker na sinasabing masyadong palpak ang kanyang management o ang palpak yung kanyang pamamalakad. Ang daming pagkukulang ng kanyang management dahil nawawa po yung namimili ng lote rito. Kaya lagi kong napapaalala sa programang ito, Talakayang Pinoy, na huwag po tayong sumubo na para makumbisi na bumili ng lote dito sa ating
real estate broker. Sige. Mga katoto, putuling po na ang ating issues tungkol sa Santa Lucia Broker at papasukin natin ang ating kaibigan, si Katotong July Pudok. Yes, katotong Paski, masusing paimbestigahan ng Bureau of Customs itong recycling and Garalgal. recycling bait na nahuli dyan sa Bureau of Customs, Paski. Oo. At ito ay paimbestigahan nila kung paano nakapasok sa loob mismo ito ng ating bansa na ito ay pinagbabawal ayon na sa batas. Ang vape ay matagal nang ipinagbabawal dahil nga sa ito'y nakakasira ng ating kalusugan at violation to sa kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya sinabi ng Bureau of Customs, alamin nila kung sino ang sino yung nasabing contact nito, kung paano na ilabas ito at paano nakapasok ito sa ating bansa. Kaya masusing pa imbestigahan ito para makasuhan, no? Itong importer ng nasabing recycling vape na kung saan ay alamin kung sino yung mga patong dito at may ulong gugulong. So yun na Katotong Paski, malalaman natin ito dahil sa makikita natin kung talagang sino man ang mananagot dito ay kakasuhan ito isang bilang paglabag sa Custom Modernization Tariffs Act. Para sa Talakayang Pinoy, July Pudok, nag-uulat. Maraming salamat, Katoto. Pwede magtanong doon, Katoto? Yes, yes. Yung mga magkano halaga nung sinasabing nahuli na mga vape? Nagkakalaga to ng milyong piso pero hindi lang natin alam kung magkano eksakto. Yun nga, sabi ng Bureau of Customs dito, Katotong Paski, kailangan ay mapanagot talaga, no? Dahil ito, matagal na itong ipinagbabawal ng Department of Health dahil nga sa marami tayong makababayan naging biktima nito na nagkasakit sa baga, yung lungs ba? Parang sigarilyo rin yan eh. Puso natin, oo. Oh. Kaya nga, tinigil nga ito. Alam mo, yung anak ko gumagamit yan eh. Sinabihan ko siya na huwag niya siyang gumamit. Pero mayroon pa rin matitigas ang ulo mga kabataan. Meron pa nga, matatanda na eh. Senior citizen, gumagamit pa niyan eh. Nakita ko eh. Sinabi ko sa kanila yun. Sinabihan pa ako, wala raw akong pakialam dahil sila raw gumagastos. Sa bagay, ganun nga eh. Talagang wala tayong magagawa. Pero pag ipinilit nila to at may nakahuli sa kanila, mananagot sila sa batas, no? Maraming violations of Health Modernization Act. Saan lugar yung nasa koting bodega? Nasa container pa ba yan o nasa bodega na? Nasa bodega na, hindi pa natin identify pero sinabi na malalaman natin yan sa buong investigasyon pag na-investigahan ito maigi ng Bureau of Customs. Pero hindi lang pala isang beses to, marami na pa yung beses na nagpaparating ng ganito. Samantala, nasa Kongreso na, no, itong nasasabing marijuana bill na Katotong Paski, na inayunan na ng Kongreso na baka maipasa na ito at dadali na lang sa Senado at patungo naman ng Pangulo para mapirmahan ito. Pero sa masusing panukala ng Kongreso, talagang aprobado na itong nasabing marijuana bill. At sigurado yan, Katotong Paski, dadami na naman ang addict niyan eh, no? Hindi makakabili yan. Hindi makakabili sa drugstore yun kung walang reseta. Ayun nga masaklap eh. Ay nga lang, pagka nabayaran yung doktor. Tapos naman sa mga nanganganak at gamot daw, kung saan gamot itong marijuana na ito. Pero alam mo, yung marijuana, alam ko eh, dati nang ginagamit ito ng mga drug addict noong panahon ng
ng mga dekada ng Marcos administration, di ba? Alam mo yan. ano pa, Ano mo yan, narinig mo yan. Toto Pasky. Kaya lang, hindi masyadong krimen noon, nung panahon na yun. Nung panahon na yun, Mas matindi pa lang violation ng itong prohibited drugs na ito, itong marijuana kaysa sa shabu eh. Ito talagang Nobel recommended to eh, itong marijuana. Pinabi sa akin ng isang police narcotic noon ng kausap ko yung Narcom. Kung naalala mo. Nung araw. Kay Major Dacanay noon, ng narcotic command noon. Ano pa noon? Kano pa noon eh. Kung sa narcotic unit. Panahon ni Marcos yun, ni Apo. Oo, siya nagsabi na palang araw, magiging legal yan. O nagkatotoo nga. Matagal na kasi tinutulak to eh. Mga senador din nagtutulak dito para maging marijuana, maging akredito na tong sinasabing marijuana bill eh. Maging yung parang may lisensya na, no? Pwede nang mabili sa drugstore. Hindi ko alam kung papasok sa drugstore to. Kung papasok yan, marami na bibili. Baka mas marami pang bilihin ng marijuana kaysa sa mga gamot. Lalo may mga sakit na cancer. Oo. Doon sa lalo na may sakit ng cancer, may trippings na. Oo. Mawawala pa yung sakit mo, parang nasa langit ka. Diretso ka nga sa langit, bagsak na impyerno. Ano mangyayari, no? Kaya ang dami natuwa dito, Katotong Pasky. Sa pagtutulak na itong panukala na ito, sapagkat aakyat pa ito sa Senado Kapaski. Pag ito sa Senado at ito'y napirmahan ng Senado, aakit naman ito sa Malacanang for approval ng Pangulo. Iwan natin kung papasa ito sa Pangulo. Baka sa Senado pa lang bumagsak na yan eh. Alin? Sa Senado pa lang bumagsak na yan. Yun ang hindi natin alam. Kasi karamihan nagpanukala nito na gustong maging legal yan eh. Noong panahon ni Digong, isa rin yung Digong na may gusto yan eh. Sila Bongo, tsaka sila, si Bato de la Rosa, gusto rin nila maging legal yan eh. Alam mo naman sanay sa droga yung mga yan, kaya gusto nila yan. Yun nga, malalaman natin kung ano ang for approval naman ng Pangulo to eh. Oo, kumakit sa Senado. Ando ng pinal eh. Siguradong aayunan na ng Pangulo yan. O legal na ang nasabing marijuana din na pinanukala ng mga congressman na siya nagtutulak din na maging legal ito. Ang kawawa dito, kasi alam mo, karamihan dyan, noong naalala ko, Katotong Pasky dyan sa Tondo, sa lugar mo. Oo. Ang dami nagbebenta dyan, nakalagay na sa posporo eh. Yan, sa Tondo, sa Coral Street noon, tumatambay dyan. Ang daming addict dyan ng marijuana eh. Talagang kumakalat. Ngayon, magiging legal na, lalong babaha ng marijuana dyan. Ang kainaman lang nung panahon na yun, walang masyadong krimen. Oo. Kasi, yung marijuana talagang, ako naman inaamin ko, ayoko naman maging magbalat kayo. Tumira na rin ako niya, pero iba tama yan, talagang droga. Tama yan, talagang trippings. Hindi, kaya nga, walang bad trip. Bad trip. Talagang, pag naka-drugs ka noon, takot ka sa tao eh. Di ba? Oo. Pero ngayon, ang tao na takot sa Sa marijuana kasi yun, marijuana. Pagka yung mga drogang mamahalin, ang bad trip talaga nun, ang tingin niya sa tao, hayop. Oo, totoo yan. Yun. Di ba, naalala mo, pag nakakita ka ng addict na, sasabihin pa sa'yo, peace, man. Peace, love, not war. Ganun pa ng daliri, peace di ba? Yung mga... Hindi, wala ng peace ngayon. Papatayin ka na nakatake na shabu. Kaya yun ang pagkakaiba ng marijuana sa shabu eh. Kaya nga, Kaya tingnan din natin kung ano epekto nito. Kung sakaling makapasaman to, talagang ito na nga yun. Sana ilagay sa tama to at ayusin to ng Department of Health. Kaya mahirap eh. Baka ultimong elementary, ituro na itong pagtig ng marijuana. Kawawa mga kabataan. Yun ang araw na ito, mula dito sa Jose del Monte, Bulacan.
Ito si Jalay Pudok, nagulat para sa Talakayang Pinoy. Okay, thank you Katotong July sa iyong pag-uulat. Paalala mo na. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, and for leadership, I, for integrity, T, trustworthy, E, for empathy, I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ang Talmoyat Cold Shampoo ay may 11 ingredients. Yan. At ito ay pampatubo ng buhok, pampakulay rin. At syempre, of course, kapag kayo may dandruff, yan, pantanggal, di ba? Talmoya Cold Shampoo. At pwedeng tawagan para sa order, Paski Natividad. 0928-735-4919. Ang Bayview Park Hotel Manila, mga katoto, ay isang ideal hotel for tourism and business travelers. Ito po ay matatagpuan sa panalukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Isa pong magandang puntahan ang kuwan nito, itong Bayview Park Hotel Manila, dahil mura na, masarap ang pagkain at maganda po yung reception, yung mga kwarto, ganun. Kung may mga okasyon kayo, maganda po yung loob ng gusali ng Bayview Park Hotel Manila. At kung kayo naman ay taga-lalawigan o taga-probinsya na mayroon kayong lalakarin na mga papeles o dokumento dito po sa
US Embassy, katapatan lang po ng gusali ng US Embassy itong Bayview Park, Manila. Kaya dito na po kayo mag-stay in, dito po kayo magpahinga hanggat nagpo-process kayo ng mga dokumento sa US Embassy. Pinakamagandang piliin nyo pong hotel, itong Bayview Park Hotel, Manila. Sentro po ito sa Kamaynilaan, at isa po ito sa mga matandang building na hotel dito po sa Maynila. Halos kasabayan ito ng Manila Hotel. Ito po yung Bayview Park Hotel, Manila. Halina kayo, punta kayo dun sa ating hotel na pinagmamalaki at sulit na sulit ang inyong gastos pag-uusapan ay hotel. Bayview Park Hotel, Manila. Okay, Katoto? Arby? Tuloy po natin ang ating issue tungkol din sa Santa Lucia real estate broker. Ito pong nagbebenta ng mga lote sa subdivision. Ito po yung pangalan ng kanyang kumpanya, Santa Lucia real estate broker. Kaya wag po kayong magkakamaling bumili dyan dahil sasakit po ang ulo pag-aasikaso niyo yung mga dokumento. Katulad ng nangyari naman sa anak ko, nabayaran namin yung dapat nilang bayaran ng Santa Lucia, 11,000 something 32, na inabunuhan ko dahil nga sa dapat ang magbabayad ng Santa Lucia. O ngayon, nung abunuhan ko, nawala sa isip ko naman na dapat ang Santa Lucia magbabayad nun. Nung paalala ko sa kahera, doon sa Bacoor City Hall, ang sabi po ng Treasurer's Office, ala pang bayad yung Santa Lucia. Kanya pala hindi makita yung nabayaran ng Santa Lucia na sinasabi niyang Pebrero pa, binayaran niya na. Kaya pala hindi lumalabas yung record do sa record ng Santa Lucia, sa kahera. Iba palang number ng titulo yung binayaran. Talagang hindi makikita dahil iba yung pangalan ng anak ko, iba yung binayaran niyang titulo. Yung titulo sa pangalan ng anak ko, siyempre yung number nun sa pangalan ng anak ko, yung binayaran nila sa ibang pangalan dahil iba yung may-ari nung number na yon. Kanya talagang perwisyo. Isipin nyo, nakikipagtalo pa nung sabihin namin sa opisina na hindi kayo nagbayad nung yung hidden charges nyo na hindi nyo kinukwento sa mga buyer ng lote nyo. Ano yung hindi nila binayaran? Yung parte ng partisipasyon nila na dapat bayaran sa assessment o sa taxes ng Bacoor City Hall. Pinagpipilit, talagang pinakita naman yung resibo sa amin na nagbayad sila ng Pebrero. Ang depresya, ang binayaran nila, yung ibang number ng titulo. Talagang totoo nagbayad sila na Pebrero. Ang problema, yung sa anak ko, yung number ng titulo ng anak ko, hindi, mga katoto, putol namin sandali ang ating
issue o tinatalakay na issue, ito po, pasukan natin ng ating field reporter na si July Putok. Yes, Katotong Paski, oo, naging problema itong oil spill na kumalat na, no? Mula nagsimula ito sa may Limay Bataan, kung saan ito yung nagsimula nung nagkaroon tayo ng Habagat Karina. Pag yung Karina at Habagat ay may isang oil tanker na barko ang lumubog dyan sa may Limay Bataan, no? At yung nga pinangangambahan na hanggang Cavite pala, nakarating na to, Manila Bay. Sinasabi nila na nung una, konti pa lang to Katotong Paski. Ganun din, nagkaroon din ng oil tanker na lumubog din dyan sa Maribeles Bataan din. At mga oil tanker to na siguro napakabigat. Hindi nakayanan yung bigat. Ayan, kumalat na. At sinabi ni Governor John Vic Rimulya na siya ay magbibigay ng tulong, no, lalo na sa mga isda na pinangangamba nila na baka mamaya maging poison to, lason, no? Pag itininda nila yung kanilang mga isda dahil makainom to ng nasabing oil spill. Pero sa ngayon ay pinag-aaralan na ng mga local government unit na tutulong sila sa mga biktima ng nasasakupan ng oil spill. Kasi yung naalala mo sa Mindoro noon, sa Pola Mindoro, di ba, napakalaki rin ng oil spill doon, wala rin nangyari. At pinangangambahan nga nila ito. Parang hindi nila alam kung anong pangyayari na ito. Alam mo, Paski, para bang naging problema na nila itong oil spill sa pagkalat ito. Sumakit ang kanilang mga ulo dahil nga sinabi nung, naalala mo ang Pangulo, dumalaw noon sa Kapitolyo ng Bulacan. Oo, at nagkaroon ng press con doon. Kasama sila Governor Dennis Pineda ng Pampanga at si Governor Garcia ng Bataan. Sama-sama sila, tatlo sila, no? Nagkaroon ng press con nga. At kinausap sila ng Pangulo para tulungan sila sa problema dyan sa pagbaha dyan sa parting Bulacan. Then malaki rin ang pinsala dyan, Katotong Paski, At sinabi na ating Pangulo na tutulong siya. At yung magbibigay sa yung pansip-ship para sa mga oil spill dyan sa parting Bulacan. Kaya akala nila, kukunti lang yun, yung pala, kumalat na to hanggang Cavite, Katotong Paski. So, pero sabi ni John Vic Rimulya, yung governor doon, sila mag-alala, tutulungan din nila yung mga mangingisda para hindi rin sila mapinsala na nasabing oil spill. Yan laking update para sa nasabing oil spill. Problem dyan sa parting Cavite. Ito si July Putok, nagulat sa Talakayang Pinoy. Salamat mga katoto. Ano yung kuha natin? Ngayon po itutuloy natin yung issue na mga sumbong ng mga buyer o namili ng lote na sumasakit ang ulo dahil sa pagprosesyo nila ng papel ng Santa Lucia ay hindi nila sinasabi yung totoo sa mga bumibili ng lote. Tulad nga itong nangyari sa anak ko, nung sabihin nung assessment ng Bacoor City Hall, hindi pa nagbabayad yung Santa Lucia doon sa kanilang hidden charges. Nagpunta tayo o nagtungo kami sa Ortigas sa tanggapan ng Santa Lucia Real Estate Broker. Totoo naman pinakita yung resibo na nagbayad sila ng hidden taxes nila. Pero ang totoo, makukusumi ka dahil talagang binayaran nila 11,000 mahigit. Pero ang binayaran nila, yung ibang numero ng titulo, hindi yung numero ng titulo ng anak ko. Paano ka hindi makukusimi niya? Paano ka namang hindi mabubuwis dyan?
Kaya ako bilang mamamahayag, lagi kong binabanggit yung mga paalala sa mga tao, sa mga namimili ng lote. Wag nang magkamali na bumili pa sa kanila. Dahil sakit ng ulo abutin nila. Tulad dito sa nangyari sa anak ko. Nasa abroad kasi yung anak ko, kanya ako yung binigyan ng special power of attorney. Mantakin niya mga katoto, 3 taon na inaasikaso ko yung lupa ng anak ko na para mailipat sa kanya yung titulo sa pangalan ng anak ko. Hanggang ngayon hindi na ililipat. Bayad ng ilang taon, isang taon pa binayaran niya na yung balance, 1.6 million. May balance pa para hindi lumaki yung balance, binayaran na kagad ng cash nung anak ko. Sa pag-aakala na once na bayaran niya, makukuha kagad niya yung titulo. Hindi pala ganun. Kanya nagtagal doon sa sistema rin ng Santa Lucia Real Estate Broker. Dahil nga yung mga sinasabing hidden charges, yung ayaw nilang sabihin sa buyer ng lote, ayaw nila sabihin sa ahente nila na dapat ganito, dapat ganun. Para isang lakad na lang pag-process ng pagkuha ng titulo ng tao. Unti-unti. Kung hindi pa nabubuksan ng usapan tungkol sa, halimbawa, sa BIR, kung hindi pa nabuksan yung tungkol sa Santa Lucia, sabi ng BIR, hindi pa nagbabayad yung real estate broker ng Santa Lucia. Kahit na bayaran nyo yung yung dapat pagbayaran buwis ng buyer, hindi rin tatakbo yung papel nyo hanggat hindi nagbabayad yung real estate broker, yung Santa Lucia. Mantakin yung perwisyo na yun. Kahit na nagbayad na yung tao ng buwis sa BIR, may partisipasyon po yung may-ari ng subdivision na nagbenta. Ito Santa Lucia. Kung hindi pa nagbabayad to, antayin nyo magbayad yun para tumakbo yung mga dokumento nyo. Hindi dapat ganun ang mangyari. Dapat tuloy-tuloy na mabilis na makuha yung titulo ng bumibili. Paano mapapabilis nga? Siya mismong Santa Lucia developer, hindi nagbabayad ng tamang panahon doon sa kanyang obligasyon. Kaya wag na kayong magkamaling bumili, mga katoto. Sasakit ang ulo nyo. Kaming mag-anak, mag-ina o mag-ama, malawak lang ang aming pasensya, kanya hindi kami nadadaig ng sakit ng ulo. Talagang binabaliwala namin tong kanya nga bumabawi na lang ako sa komentaryo ko sa radyo para lang madinig lang publiko na hindi magandang bumili ng lote sa real estate, Santa Lucia Real Estate Developer. Talagang palpak yung management niyan. Pati sa ahente, ayaw nilang sabihin sa mga nag-ahente ng lupa. Dapat sabihin nila sa nag-ahente, o sabihin niyo sa mga bumibili ng lote sa inyo, sa aming inyong mga kliyente, ganito yung babayaran ng parte ng real estate broker na Santa Lucia, may babayaran ganito, at ganoon din sa City Assessor's Office, sa Bacoor City, may babayaran ganito. Ganon sana. Hindi sinasabi sa ahente, kaya yung ahente nagtataka rin. Bakit hindi nakukuha yung titulo? Yun pala yung may diferensya, yung Santa Lucia broker, Santa Lucia Real Estate Broker. Kaya palpak talaga, mga katoto. Sinusumpa ko yung Santa Lucia Real Estate Broker na yan. Walang ginawang matino. Tingnan mo, yung titulo o yung Register of Deeds ng Bacoor,
tumutulong na nga rin sa akin para papadali yung titulo. Ang nagpapatagal, yung developer, yung Santa Lucia. Nagbayad daw sila. Oo nga, nagbayad nga sila. Pero hindi yung number ng titulo ng anak ko. Nagbayad sila sa ibang number ng titulo. Paano magkakaintindihan yun? Nagpapasalamat na lang ako sa Assistant City Treasurer na si Carol Marges na tumulong naman sa akin na ipresenta lang niya yung original na pinagbayaran ng Santa Lucia real estate broker, marirepand yung 11,000 na inabunuhan ko rin sa anak ko. Di ba, ang bait nung tao. Kung talagang dadaanin sa legal, hindi ka papayagan talaga hanggang di nyo binabayaran sa Santa Lucia yung talagang number ng titulo ng anak ko. Palibasa nga, nakiusap tayo, tsaka maganda naman yung nagtiwala sa atin yung si Miss Carol Marges ng City Treasurer's Office, Assistant City Treasurer. Nga lang ang hinihiling. Ipakita itong real estate broker na Santa Lucia na yung original na resibo. Hindi na sinasabing bayaran yung na Santa Lucia yung number ng titulo ng anak ko yun. Basta ipakita, ipresenta lang na talagang nagbayad. Kasi nga, ang binigay lang sa amin Xerox pag pinakita, maniniwala na yung City Treasurer's Office na nagbayad nga si Santa Lucia Real Estate Broker dahil yung original na resibo na maipapakita. Ang diferensya rito, nung tinawagan ng anak ko yung kausap niya ron sa Santa Lucia, iutos na lang daw sa tao nila na ipakita yung original na resibo. At tanong ngayon, kailan mangyayari yun? Kailan pupunta? Kailan papakita? Di ba panibagong aksiyado na naman ang panahon? Di ba? Sana pagka ganong nasabi ng mali kayo, Santa Lucia, di ba kahapon, ngayon dapat iutos nyo, bukas iutos nyo sa representative nyo na pakita yung hinahanap na City Treasurer's Office na resibo, na original, na pinagbayaran. Ganun kadali. Palibasa nga, bayad na yung buong lote ng anak ko. 1.6 mahigit na milyon. Kaya baliwala na sa kanila yun. Siguro katwiran ng mga hinayupak na to, bahala na kayo, sumakit ang ulo nyo, magalit na kayo sa amin. Ibig sabihin, wala nang magagawa nga yung nakabili dahil binayaran na yung lote ng cash. Di, laking issue talaga ng mga kapalpakan ng real estate broker na yan. Kaya wag sana kayo magkamali, mga katoto. Hindi sa binabuhalan kayo. Ang masakit, mabiktima kayo na katulad nung nangyari sa anak ko. At ako rin bilang binigyan ng SPA o Special Power of Attorney, isa rin na sa nakakaramdam ng abala at gastos ng gasolina o krudo ng sakyan. Malaking malaking bagay. Kaya bumabawi na lang ako dito sa programa ko sa radyo na maging issue para maintindihan ng Santa Lucia yan na palpak sila. Hindi sila karapat-dapat na magnegosyo ng subdivision. Hindi sila karapat-dapat na maging real estate broker dahil hindi sila marunong umintindi sa mga customer o sa mga buyer ng real estate o ng lupa na binibenta nila.
Mga palpak talaga, mga katoto. Isip mo yun, magbabayad ka rin lang titulo pa ng ibang numero ang binayaran mo. Pero nakalagay sa resibo, care of ng anak ko. Nakalagay pangalan ng anak ko ron sa resibo. Pero nung tinignan sa City Treasurer's Office, iba numero ng resibo, ng title ng anak ko, iba yung binayaran nitong Santa Lucia. Sino ba hindi makukusumi sa hinayupak na yan? Talagang mga inutil yung mga namumuno dyan sa Santa Lucia. Alangka, kwenta-kwentang tao yung mga hinayupak na yan. Matakit mo yung mga nag-aral naman kayo, di ba? Bakit mapuro lang kukutin nyo? O talagang ganun lang talaga ginagawa nyo para yung mga tao maperwisyo, maabala? Hindi ka makakapagnegosyo ng real estate o hindi ka magiging brokerage ng real estate kung palpak ang utak mo. Kaya pare-pare lang tayo mga katoto. May kukote tayo pero pagka ilagay nyo sa ayos, pagka kahit na hindi pa kayo nababayaran, ninuhulugan kayo, ayusin nyo yung negosyo nyo para mga tao makumbisi nyo. Katulad nyan, palpak ang trabaho nyo. Siyempre, iaanunso ko yan, gagawin kong issue sa istasyon ng radyo yung pinoprogramahan ko. Doon Talakayang Pinoy. Para pag nadinig ng mga gustong bumili ng lote, hindi na hanapin yung Santa Lucia. Sisirain pa yung Santa Lucia dahil palpak ang trabaho, palpak ang mga namumuno, hindi marunong magasikaso. Yung 3 taon, hanggang ngayon hindi pa nakakuha yung titulo, bayad na yan. Nako, inayupak ng mga tao yan. Isa po ng paalala mga katoto. Arby, paalala mo na para... Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, and for leadership, I, for integrity, T, trustworthy, E, for empathy, I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible,
Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ang Talmoyat Cold Shampoo ay may 11 ingredients. Yan. At ito ay pampatubo ng buhok, pampakulay rin. At syempre, of course, kapag kayo may dandruff, yan, pantanggal, di ba? Talmoya Cold Shampoo. At pwedeng tawagan para sa order, Paskin Natividad. 0928-735-4919. Ang Bayview Park Hotel, Manila, ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Ito pong Bayview Park Hotel ay isa sa mga ideal hotel for tourists and business travelers. At ang kagandahan po nito, kung kayo'y may mga lalakarin na dokumento tungkol po sa US Embassy, dito na po kayo tumuloy, magpahinga, dahil katapatan lang po ng gusali ng US Embassy, itong Bayview Park Hotel, Manila. Yan po yung makakatulong sa inyo sa katipiran, hindi kayo mamamasahin, hindi na kayo magsasakyan na magasolina. Lalakarin lang po pagtawid ng Ross Boulevard, katapatan lang po yan ng gusali ng Bayview Park Hotel, ang US Embassy. Kaya magtungo na po sa Bayview Park Hotel, Manila. Mura na, masarap ang mga pagkain, malinis pa. Bayview Park Hotel, Manila, mga katoto. Okay, dito ba? Dako naman po tayo sa mga balitang nakalap natin ng inyong katoto tungkol puro sa pag-update sa ating sinasabi ng ating field reporter na binabalitang oil spill na lumubog na MT Sierra Nova sa parte ng karagatan ng Limay, Bataan. Ito pong July 29. Ito po yung sinasabi ng ating field reporter na may natagpo ang oil spill. Sa parte po ng balitang yan, ay hindi po masyadong malakas yung sinasabing live oil spill. Parang nagsisimula pa lang mga katoto. Ang oil spill na pwede pang agapan. Kaya mga katoto, yung sinasabing oil spill ay maaaring maagapan dahil nga sa hindi masyadong malakas. Kaya ito po yung pinabalita ng ating field reporter na si July Pudok. Kaya pinalog ko lang po dahil hindi niya na banggit kung anong barko yung lumubog at kung saan. Kaya nililinaw ko lang po na itong barko ng MT Sierra Madre ay lumubog po sa karagatan ng
Bataan. MT Terra Nova. Hindi pala Sierra Madre. Terra Nova. MT Terra Nova. Yun po yung barkong na lumubog sa karagatan ng baybayin dagat ng Limay Bataan. At balik po tayo sa isang balita naman na ating nakalap, yung sa Bureau of Customs. Pangkatoto, yung balita natin sa Bureau of Customs. Plus mo katoto yung Harvey. Plus mo yung kung natin. Oh, 5 minutes ay kung na lang natin balita na batiin na lang natin tong kwan. Yung larawan ng Interact, yung sa mga kabataan na Rotary. Binabati natin ang Rotary Club na nagkaroon po ng event na Interact Rotary Interact Jamboree 2024 na ito pong Rotary Interact ay kung tawagin ang pangalan po nila ng Rotary Interact Interact of Wagayway Imus Interact Club of Imus. Ilitrato niya katoto. Sila po ay nagkaroon ng halalan ng mga nahalal na opisyalis. Ito pong mga sumusunod. Pero ba dyan sa yung pinorood ko sa yung mga listahan ng mga listahan ng Interact Rotary. Yan yung mga kabataan ng Rotary Club. Kung tawagin po yan ang kabataan ng Rotary Club, yan sa high school, kung tawagin namin yan, ay Interact. Yan po yung mga, kumbaga sa Junior Rotary. Junior Rotary po yan, kumbaga sa mga kapisanan, sila yung mga kabataan na Rotary. Ayan, yan pong kasama rin po yung kanilang mga senior na Rotary na maagapay po sa kanila o gumagabay sa kanilang hinuhubog na Rotaract. Ito po yung kasi dating presidente po ang inyong katotong Paski ng dating presidente rin po tayo ng Rotary. Kaya yung mga bagay na yan ay naintindihan ko po dahil nga unang-una itong apo ko po na isa rito sa Rotaract na miyembro, si Ambre Apan, ay tila gustong sundan ng aking yapak dahil nakikita niya yung mga aktibo ko sa Rotary at naikukwento ko sa kanya yung mga kaganapan sa isang Rotary. Kaya siya po naman bilang high school pa lang naging interesado siya na sumapi sa Interact. Yung kanyang sinapian ang
Interact Club of Wagayway Imus. At ang kanilang naging presidente ay si Aika Saliba. Charter president pala. Aika Saliba. Ang kanilang presidente ay si John Ray Niegas. Vice President Rosel Soria. Secretary Rain Gabriele Bautista at Deputy Secretary Pritchway Medrano. Yan po ay naganap nitong July 27. Ang kanilang Interact Wagayway ng Imus sa Children's Youth Center, Imus Pilot School, Imus City, City of Imus. Yan po yung mga nahalal na opisyalis ng Interact ng Imus. Binabati ko rin ang mga naging presidente o mga opisyalis na ito ng Interact. Partikular na ang aking apo na si Ambre Apan na masyadong aktibo. Kahit na hindi po siya officers, aktibo siyang gumagalaw, tumutulong sa Interact ng Imus City. Yan po ang simula na nakikita ko o banaagan sa aking apo na si Ambre Apan na lalaking maayos na bata dahil pag nahubog siya sa grupo ng Rotary ay isa siya sa mga successful na bata. Congratulations Interact of Imus Imus High School. Ito yung Imus Pilot Elementary School sa City of Imus. Congratulations sa mga youth, mga kabataan na Children's and Youth Center ng Interact Wagayway Imus. Congratulations. Binabati rin natin ang ating mga kasama sa PCGA Philippine Coast Guard Auxiliary, lalong-lalo na ang ating kasamang na-promote na Lieutenant Commander na 104th ang ating kaibigan 104th Squadron, si Alvin, Lieutenant Commander Alvin Monteras. Congratulations sa promotion bilang Lieutenant Commander na. Katumbas po niya sa Armed Forces at sa PNP ay Major. Major na po siya, si LCDR Alvin. Sa lahat ng ating mga katoto sa PCG, Philippine Coast Guard, sa ating mga kasama sa Rotary International District 38, 10, particular ng ating 101 President Group. Maraming salamat sa inyong pagkakaisa at pagtulong sa ating mga kapwa sa mga community service. Prayer na o katoto? Prayer.
Mapagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabayin mo po kami ngayon at sa habang panahon nais mo ipagkaloob sa amin. Mapagpalang Ama, sana iligtas mo rin po ang aming buhay ngayon at sa habang buhay na nais mo ipagkaloob sa amin. Sinasamo namin ang lahat ng ito, pagpalang Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Laging tandaan, mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen.